Marahil ay nabasa mo sa mga hukom, Kabanata 2, talata 10, na pumanaw si Josue at ang kanyang henerasyon. Hindi nakilala ng sumunod na henerasyon ang Diyos. Hindi rin nila batid ang mga nagawa ni Josue. Kung hindi tayo mag-iingat, maaaring ganito rin ang mangyari sa ating mga simbahan ngayon. Kaya't kailangan nating hubugin ang susunod na henerasyon na maging maka-Diyos. Dahil tayong lahat, kasama ang pinakamahusay na mga pinuno, darating ang panahon na tayo'y mamamatay. Yan ay nasa Henesis. Si Methuselah ay nabuhay na may ilang taon. Pagkatapos, siya'y namatay. Si Noah ay nabuhay ng may ilang taon at siya rin ay namatay. At mayroon pang pumanaw at may sumunod pang namatay. Lahat tayo ay may hangganan. Ang tanong, inihahanda ba natin ang susunod na henerasyon na maging maka-Diyos na mga pinuno sa hinaharap? Sino ang magpapatuloy na maghanda ng mga maka-Diyos na pinuno para sa susunod na henerasyon? Naniniwala ako na narito na ang kilusan na huhubog ng susunod na henerasyon. Maraming simbahan ngayon ang nakatutok na sa mga bata. Ang mga bata ay inaalagaan, dinidisiplina, tinuturuan upang ang pamana ng Kristyanismo ay magpatuloy sa susunod na henerasyon sa pamamagitan nila. Mayroon akong 2 anak, sila Caleb at Daniel, at tinitiyak kong tuturuan din nila ang kanilang magiging mga anak at apo na sumunod sa Diyos. Yan ang aking pangarap. At kung yan ay mangyayari, di lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia, Latin America at Africa. Wow! Wow!